Isang mainit na tanghali sa inyong lahat mga kaagapay. Ako po inyong lingkod, si Kaagapay Mark. Bali ngayong araw, bibisitahin natin yung pamilya ni Ate Malu. Nakausap ko si Ate Malu kahapon, may binibida siya sa aking tungkol dun sa kalakal nila. Yan, tara po, samahan niyo po ako. Iwan muna natin dito si Howling. Hindi ko na pinapasok dun dito sa looban at malubang ako. Gaya nung lagi kong binabanggit, malubak dito sa lugar nila Naimer na Ate Elsa at Ate Malu. Bato-bato pa yan, lalo pag tag-ulan dito, maputik. Narurugado kasi yung natin howler na lalamog kumbaga. Kaya iniiwasan mo natin magka-aberya dahil wala namang repair shop na malapit dito. Sana nandyan na sila Ate Malu. Kasi tiyempuhan lang sila Ate Malu. Kapag tiyempuhan lang sila matagpuan sa bahay nila. Kahapon nagbigay siya ng ulam kay Nanay Mirna. Nakakatuwa man. Sobrang init. Yung kalangitan dito sa lugar namin sa Camarines Norte halos parang wala masyadong ulap. Pasado mag-aalas 2 na po kasi ng hapon. Wala si Mirna, nakapadlock yung bahay. Malu, Ate Malu, kamusta? Ha? Ako, daligo lang at patanggal ng init. Oo, grabe init. Eto siya. Nagbuhay na naman. Anong oras na ba? 2:30 na mahigit. Oo. Pumeriendahan na. Oo, Na-preskuhan ka man. ako malis sa balon. Sa balon. Unlimited tubig, Kamusta na buhay nyo ngayon? Kamusta yung pangangalakal? Ay, ano naman mahina yung at nagmurang mga ang bakal. Ang lalo yung buti. Nagmura. Wala yung mapasukan na naman ng mga bata. Anong ginagawa mo ngayon? Nag-i-stock muna kayo? O... Sako, ayun, mga nakasako. Ay, minsan ba na... Yun, ang dami mga kaagapay. Kasi, kailangan ng araw-araw baga, bigas. Pero iniipon mo muna siya? Iniipon ko, ay minsan na napipilitan ako mag-deliver kasi walang pang ulam. Oo. Ito, ang dami ni Ate Malu na plastic galon dito. Ano to, inumin? Oo, yan yung ating tiyak ang kalakal na yung mga galon. Makalakal na? Oo, mapik up pa kami, dagdagan namin ng yan sa kalasgasan naman kayo papunta. Saan kayo nabenta niyan, kalasgasan? Yan sa Kamambugan. Dito lang, yung may mga dyan, malalaking junk shop. Ayos na din. At para makabili ng bigas. Kahapon kasi nakausap ko si Ate Malu. May binabanggit siya sa akin. Sabi ko, tanghali na kasi. Sabi ko, balikan ko na lang siya ngayong araw. Anong Ate Malu? Anong problema mo ngayon? Kaya sa papasukan na naman ng mga anak ko. Bakit? Anong problema po? Kasi tubusin ko yung card nila. May bayaran pa ako. Kasi 3 eskwela. Ang ano ko ngayon, grade 11. Mas magastos na pag nag-11 na. Mapatay ako uniform. Kulang 1,000 yun. Gamit pa niya. Saka gamit pa yun ni Mariel. Yung grade 8. Tapos yung isa pa grade 6. Tatlo, grade 6. Grade 11. Grade 11. Grade 6. Apat? Tatlo. Grade 11, grade 8, grade 6. Anak mo lahat yun? Yung 3 kong eskwela. Mga bata pa Kaya magastos yun yung grade 11 ko ngayon. Kasi napatahi daw ng uniform. Sino? Si Mariel? Sophia. Si Sophia? Madalang ko makita yon si Sophia. Diyan, mahihain. Si Mariel lang ang sa'yo nakikipag Asan na si Mariel? Mariel! Yung binilhan mong sapatos noon, hanggang ngayon iniingatan pa niya. Kasi walang kapalit. Oo. Liga si Kuya Mark. Si Kuya Jerry mo wala. Siguro nagpapagaling. Iya po. Kaya sabi ko bayaan muna kasi pinagdadasal ko nga kalusugan niya.
para tuloy-tuloy siya magaling baga, makabalik sa trabaho. Ito si Mariel. Oh, bless ka, bless. Bless ka. Oh, bless. Kamusta ka, Neng? Yung papasiksi na. Dito ka sa tabi ko. Ilan taon na nga ito? 13. 13. Pa 14. Kailan ang birthday niya? March 2. Matagal pa. Alam ko, kabuanan. Kaano ko to March 2. Ako naman 6. March 2 yan. Kamusta ang pag-aaral, Neng? Ayos man. Wala mang palakol? Wala man? Very good. Panggamit na naman daw, pambili mama. Maano na ako. Halos isang buwan na lang Irulan na. Enroll na ngayon? Irulan. Si Sophia, siya nga isa ko. Naman ako sa picture. Kaya bayaran ko yung kakulang 1.5 pa ang ano ko din. Magkano sumatotalong kailangan ni Mariel? Nakabigay na akong kalahati. Kalahati na lang. Pero kasama na nung lahat ng gamit ng pasukan. Medyo nalilito ako sa bayarin ng mga estudyante ngayon Oo. Kaya sabi ko. Uniform nila, mabago ng uniform? Mabago. Yung maiksi ng, yung masunod kami sa teacher. Kasi yun ang naman yung grade. Saan ka mag-aaral, Ning? Buti si Maridil. Kamambugan. Kamambugan. Dati din siya. Grade 11, senior high, Magastos siya. Mas magastos si Sophia kaysa dito. Alam mo, solusyon ko dyan, Timalo, para di magastos. Hinto na lang muna, Ay, joke lang. Lalo na ito. Makiasa na masama na lang ako pagkalakal. Masipag man ito, anong pinakamataas mong grade, Neng? Nitong huli? 94. Ang humble-humble ng anak mo, Ate Malo. 94 lang. Kaya sabi ko, yung isa, yung 92. Sophia. Yun yung mahihain, Mahihain yun. Nakita ko na yun ata dito. Yung balkon pa dati ito. Ginawa mo ng kwarto kasi kwarto mo yun. Wala pang boyfriend, Neng. Wala naman. Walang inspirasyon. Hindi ko pa, wala pa yung Ang gusto pa niya, maging doktora. Mama, gusto ko kung hindi teacher, doktora. Sabi ko, kaya yun. Magastos yun. Mami mo, mama, meron sa akin tumulong na katulad ni Kuya Ma. Ba't anong naisip mo, Neng? Ba't gusto mo maging doktor? Gusto mo magtusok ng mga karayom? Ganon? Ay. Hindi yan hindi takot sa binabalatan pa yung sugat. Hindi takot sa dugo. Sabi ko, talagang gusto. Pwede siya magdoktor, Malakas yung loob niya. Pagpapalain ng mahal na Panginoon, katulad ninyo, matulungan ako, ano ang pangarap niya. Ilang years ba yan inaabot yung pagdodoktor? Sa tingin mo? 10 taon? Oo, 10 taon ka rin. Ganun din? Ilan taon ka na nun, Ate Malo? Oo, katulad, baka senior na ako, higit na. Ilan taon ka na ba ngayon? 33. Senior high pa lang siya, Sana malakas pa si mama mo nun. Malakas si papa mo, sana makalakad. Oo, si papa mo. Yun ang inaano kung para makabalik si papa mo sa pagpurman, Anong pangarap mo ning kila mama at papa mo? Makatapos eskwela. Halimbawa, di naman natin kung hindi doktor, ano pa yung isang pwedeng maging desisyon mo kapag nag-college ka? Halimbawa, hindi kakayanin nila Ate Malo, ano yung pwede mong pagpilian? May naiisip ka na ngayon? Anong banggit mo kanina, Ate Malo? Doktor o teacher? Yung dalawa. Pag teacher naman, saan ka magaling? Yung subject? Anong subject? ESP po. Ha? Edukasyon sa pagpapakatao. Edukasyon sa? Pagpapakatao. Magandang subject. Ano yun? ESP. ESP. Hindi ko na ata naabutan yan. Ngayon na yung mga mararami. Oo nga kasi na pala ngayon, Oo. hanggang grade 12.
ESP, edukasyon sa pagpapakatao. Yung magalang. Mm. Saka yung isa, ano yung po sa ESP, ano yun? Yung isa pang subject mo? Yan na paborito niyang ano eh. Kahit gabi ay nandiyan siya tinatapos may ilaw-ilaw lang siya sa table niya. Sigang gawa. Kaya hindi ko siguro kayo mapapag-aral kasi ako ang kalakal natin ang paghanap buhay. Ay hindi. Ma-contact ako kay Kuya Mac, mahinga akong tulong, maaral ako. Desidido talaga siya makapagtapos. Kahit si Sophia, niiyakan ako yan. Biniro ko lang sa akin lang yung mga, ang ibang bata baga masaya kuya, pag sinabi mo hindi papasok, malayo sila kung gago. Sila hindi malungkot. Gusto laging pumapasok sa school. Sabi ko, nakikita ako man kasi na doon sa mga nila. Nagsisipag man sila, Matataas ang Talagang gaganahan ka naman lalo maghanap buhay. Ako maghapon dyan sa pamumulot ng kalakal. Nakita ko may natawa na lang ako kahit sabi ko. Nakakawala ng pagod. Oo. Basta nakikita mo nagsisipag yung mga anak mo, wala akong hiling na pag hindi ko kaya talaga. Hihingi ako sa inyong tulong para maano sa pag-aaral ng mga kasi hindi ko kaya. Kung hindi si Agum nang ganyan siguro. Dalawa kayo. Dalawa naman kayo naghahanap buhay. Dalawa naghahanap buhay, hindi siguro ako sa puntong itong mahingi akong tulong sa inyo. Kaya kay kabarangay. Kaya sabi ko, kaya hindi ko kayang yung mga anak ko, yung panganay, hindi man makakatulong sa akin. May kanya-kaya ng pamilya. Tama lang sa kami nilang ni Agum na naghahanap buhay. Anong mga kailangan mo, Ning, sa darating na pasukan? School supplies. School supply, pang grade 11. Grade 8 po. Yung ate ko po. Grade 8. Grade 8 ba siya? Grade 8, si Sophia. Nalilito ako eh. Grade 8 ka. Ano mga kailangan ng grade 8? Ilang notebook yun? 8 po ata o 10 po. Tapos, uniform nyo, patatayaan. Ay, Oo. Yung si Sophia ang papatahian ko. Yung grade ko. magkano naman sa uniform niya kung sakali, Ate Malu? 1,000. Higit 1,000, patahi. 2 pares. Para may pamalit-malit siya, Mga Pagka uwi sa school, lalaban niya, 2,000 sampay. yun, kasi 1,000 isang patiray. 2,000. Kaya sabi ko Grade 6, grade 8, grade 12. Okay. Grade 11, grade 8, grade 6. Oo. Grade 6, grade 8, grade 11. Tama, Nililito. Ay, ano ba sabi ko? Grade 12? 11. Okay. Tapos grade 8, grade 6. Nare-rebong ako kay Ate Malu. Ano pa yung mga kailangan mo? Sapatos? Sapatos, may pampalit siya. Kasi yung sapatos lalo. Ang mama, kuya, mag-abot tayo sa 1 taon. Nag-abot man. Ay, nakasilopin pa pero medyo na, sabi mama, sana bago maano ito, may kapalit. Pero pag napapagtiyagaan naman, gamitin at sayang, Neng? School supply. Lahat sila kailangan school supply. So, pag-aaral lang ko, yung naalit ko. Magkano mga baon yung mga anak mo? Minsan, pag natitipid-tipid, binibigyan ko 120. Ay, minsan kulang pa. Ay, sabi, mama, kulang kasi may parang project na binabayaran. Kaya minsan, mama, binayad ko. Kaya gutom, hindi nakapag-snack. Ang kung pwede gawin ko ako 150. Ay, niisip ko, bili akong ulam. Nag-maintenance na ako ng gamot. Ang dami mong Ano na yan? ng gamot, Oo. baon ng mga bata, tapos pagkain nyo. Mantik na yun si Agum na nagdating kami kala ko normal lang siya, tahimik siya. Na mabababa na kami, di nakakain siya sa posting yan, nakahawak. Ang pala, gumaganyan na. Tumaas ka agad yung presyon niya. Nahilo na siya. Nahihilo. Buti ka nasalo ko, kaya magibat siya, napaupo ko. Hindi bumagsak dyan sa Kaya ito ang tumama sa kanya. Kaya nakita ko nga yung sugat niya kahapon ba yun? Kahapon. Kaya sabi ko, Agum, ano yun? Kaya pala, inaano din siyang height sa sobrang init. Kaya sabi ko, kung kaya kung ganito mapalimlim mo kami, sabi ko, saka naman ako malagaga.
Pinapahinga ko siya. Kasi dumating kami, mag-alas 2 na kanina eh. Diyos ko po. Ang init na nun. Oo, dali-dali na naman akong lutong ulam. Saka ko sabi ko, mapaligo ako. Alaga tayo pag kumukulong din ng init. Itong anak mong isa, itong si mabait. Yan ang Tingin ko mabait ito eh. Ano pangalan yan? Isa din yan ko. Stephanie! Hoy! Lagi nakangiti sa akin eh pag dumadating ako eh. Tawa yan. Ilang ang yung isa yung dalawang mahiyain. Ito dati si Mariel mahiyain pa eh. Kamusta kayo ni Robin? Yung asawa kasi ni Robin, Mariel yun eh. Biro lang Neng ha. Sabi ko masanay ka kay magsasalita kay ako. Para man tayo tulad ni Ma'am Puss Lady, ni Ma'am El, kung nakikinig man po kayo sa akin, ay naghihingi na naman po akong sa mga anak ko kasi hindi ko po kayang na pag sila sa mga gamit sa kailangan nila sa pagpasok. Hindi ko man pwede sila pahintuin kasi yun po pangarap nilang makatapos po sa pag-aaral. Kasi po kung ako lang po hindi ko po kaya, kaya kailangan ko po tulong sa mga nunod. Yun po gusto kong ngayon pong pasok ang gusto ko mayroong pambiling gamit ang mga anak ko saka wala magbos-bos ang pang problema kasi hindi po kaya kasi po sila sabay-sabay ng gamit. Yun ang mahirap pag nagkasabay-sabay na. Tingin ko bilib man ako kay Ate Malo kasi nakakaagapay. Hindi naman siya basta-basta lumalapit sa amin ng walang pangangailangan. Nararamdaman ko naman yung pakiramdam ni Ate Malu na talagang mabigat sa bulsa yung gastusin araw-araw, baon ng mga bata, tas sa gamot ni Mister, ni Kuya Ramil. Napaayos ko yung bahay ko, katulad sa inyo na natulungan niyo ako. Ngayon naman, pagpasok ka ng anak ko, hindi ko na naman na kasi po, 3 na po yun, magastos na yun. Puro babae, pati Puro babae. Kasi pag minsan nga, pag bibigyan ko sila ng 100 lang, mama kulang ito, minsan may bibiyabayaran kami sa school. Ay minsan hindi na sila kaka-snack. Nakasimangot na ito si Marilo pagdating. Nalilipas ang kagutom Ning minsan sa school? Naibabayad daw niya. Ay minsan nilahatid niya doon sa umaga, hindi namin masundo ay pagpauwi kasi nandun po kami sa nangangalakal. Kailangan may baon silang kanin, ulam. Sabi niya, mama, kahit lang 120 sa isang tao lang yun? Hindi, sa kanilang dalawa na pag walang-wala na ko. Dalawa sila ni ate niya, Sophia. Ay di, wag 60 lang Minsan, mama, madagdagan mo na ito. Dapat 100 sa akin, 100 din kay ate kasi mamamasay sila pa uwi. Tapos yung kain-kain. Magkano pa masahin niyo papunta, pa uwi Ning? Nabigay ko siguro yung 25. 25, ang layo din kasi no? Tapos yung pa, tawag dito. Kaysa uuwi pa sila ng tanghali, whole day ba ang pasok nila? Ngayon, kay Ate Sophia po, ngayon po. Whole day na kay grade 11. Kahapon na kay si Sophia, kailangan ko na papabawunin. Kasi makinain pati itong pangalan kong yung isa. Ito pala si Sophia. Hello Sophia. Ilan taon ka na Neng? 15. 15. Ikaw yung mga grade 11. Ikaw yung kailangan ng uniform. Tapos notebook. Opo. Mga ilang notebook yun? Mga hindi na po, parang isahan na po lahat. Nandun na po. Yung makapal na. Opo, yung makapal na. Parang libro Opo. Hayaan mo ha, sana sa sunod bago magpasukan. Ito. Sana Ate Malu pag yung kailangan niya isang buong uniform, papatay mo tas yung sapatos. Bawal mo nakatsinelas na ngayon, Bawal. Hindi ka din sila papasukin, may ID pa, complete Kaya sabi ko, kailangan ng Mabigat sa bulsa talaga Ate Malu. Mabigat nga sa bulsa. Halata ko nga sa'yo pag stress ka na. Dinadaan mo na lang ata sa ngiti. Nadalo ko tapos na gusto kong umiyak pero sabi ko kaya ko ito. Walang bibimasa, wag ako dumating ang blessing sa akin ng galing kay Lord, gamitin kayo. Kung ko lang sa inyo, hindi niyo ako pinapabayaan. Kaya papasalamat ako masyado sa inyo.
Siyempre, Kasi wala naman akong pinaghinga ng pinagkakapitan, na hinihinga ng tulong. Kung hindi kayo. Kasi wala naman akong mahinga sa mga kamag-anak ni Agong kamag-anak. Kasi hirap din sa buhay. pray lang kayo palagi, Ning, ha? At itong dalawa, nahihiya sa akin eh. Kuya Mark, sana po may tumulong po sa amin at naawa na rin po ako sa magulang ko. Sana po bigyan niyo po siya ng tulong para po sa mga kagamitan po namin sa school. Yun lang, ha? Pray lang, Ate Malu, ha? Wala nga namang imposible. Ano? Mabait. At masaya ako, nakita ko na si Sophia. Mabait naman sila. Sophia, sobrang hiya mo sa akin, baka maglusot ka dyan sa kabila. Masaya ako, nakita ko si Sophia. Ingat kayo lagi, Ate Malu, ha? Sana pagbalik ko may maganda akong balita sa inyo, ha? Salamat ako, Kuya Mark, sa mga nanonood sa akin. Sana po kahit yung pong ano na lang yun sa akin na ang tulong kahit po wala, nagpapasalamat na po sa pangarap po ng mga anak ko sa bahay po balang araw na maano nila yung mga pangarap nila na makatapos po ang eskwela. Matupad nila at syempre matulungan nyo si mama nyo. Ano? Kasi sabi ko, yun po ang inaano ko kasi sa katulad pong single na ganito pong nanay na kung ano man po lahat ng pangarap ko sa buhay na ginagawa ko pero kulang pa din po. Kung hindi naman po kami dumating sa punto yung asawa kong ma-stroke. Hindi naman kayo maghihirap ng Kaya ano. po, inaano ko ano lang na kahit anong kikipagabihan, nakikipaglabahan, linano kong maghanap buhay pero kahit ano hindi ko kaya na para yung hiningi ng mga ano ko sa tungkol sa kaya po yun ang hinihingi ko para matugunan yung pangangailangan nila sa pag-aaral. Sana ano, pray ko lang lagi si Ate Mimi Malu. Ano ka, bigyan ka pa ng lakas para mas magawa mo yung obligasyon mo sa mga anak mo. Ano po ay kaya tinututukan ko ang pag-ano nila, Pag-graduate. pag-graduate nila, maano nila yung pangarap nila ano. Kasi po yung mga panganay nila hindi walang pangarap magkano sa pag-aaral kaya trabaho na. Ay itong mga bunso, gusto ay magtapos sila. Sabi ko, mama, magaw kaming paraan para maka-skill kami. Kaya inyo baka mabait si God, may tumulong sa atin. Hindi naman po niya ako hihindihan. Hinihingi ko po sa inyo. Yun na, Ate Malu, ha? At ako'y mapunta na din, ha? Mga ining, ha? Ingat kayo lagi, mag-aral mabuti. Yung boyfriend, nandyan lang yan, ha? Ay, hindi pa yan kuya. Okay lang magkaroon ng inspirasyon, magkaroon ng crush. Normal sa atin yun. Normal po. Pero yung priority nyo, pag-aaral, ha? No, Sophia? Ano, Mariel? Mapunta na ako, Ate Malu. God bless sa inyo. Ingat kayo palagi, ha? Salamat sa mirindahan. At Bye-bye. siya mo tawanan si kuya, sabi si kuya mama, si kuya Mark, parang walang asawa. Ano, ako yung bata pa nag-asawa. Pinag-ano yung pamilya mo, ano. Ingat lagi, Ate Malu, ha? Sige kuya Mark, ingat.